magtatalong tayo. So, yung talong dito, medyo kakaiba na po. So, pagka nagtatanim ako, binibili ko yung talong na sa atin, yung medyo mahaba. Pero anyway, maganda rin naman to. Tsaka last year, yung puti masarap din po, no? Mas madami pa siyang bumunga. So, this year, lagi po akong nagtatanim ng talong kasi favorite din namin po na po. So, ayan. So, tutorta ko lang po yan. Medyo mahangin, so hindi pa rin tayo. Ewan ko, yung dito sa may malapit sa bahay, lilinisan ko na po kasi may mga roses dyan medyo na ang daming damo. So, pero sobrang hangin. Medyo mahangin po today. Gusto ko nga sana pumunta doon sa small market, kaya lang sobrang hangin, baka wala namang pong tao. Pero para maiba naman yung ano ko, baka pupunta ako mamaya pag alis ni Frank ng 9:30 na po kasi may yung ano niya, rendezvous niya is 10. So alis siya ng mga 9:10 siguro. Malapit lang naman yung Perpignan niya sa amin. Hindi naman siya ganun kalayo na po. So, ayan. Kaalis lang po ni Frank. Ay, naisayos ko dito sa ano namin. Kasi medyo magulo na po. Anyway, medyo ano po siya. Mainit. Kaya lang grabing wind na po. Yun ang problema. So, wala po siyang rain, but then very windy naman. So, yun po yung region namin. It's either you have big sun, pero medyo windy. Tapos yung wind niya po ay medyo malamig. Kagabi po ulit, mga around 4 yata ng afternoon, tumawag ulit yung doktor. Sabi kay Frank na pumunta po ulit ngayong umaga ng 10 o'clock doon. Parang i-search yung virus more deeper na po kasi pero marami pa pong mga tests na hindi pa lumalabas na po, so baka today yung pala mali ako, yung malaria na cross out yun, yung hepatitis na crossed out. So pero yung dengue pala hindi pa po yun cross out kasi hindi pa dumadating yung resulta na po. So kasi yung dengue mababa rin yung white blood cells pag ganon. And this morning, medyo linalamig siya. So, sabi ko mas maganda kasi every time once na pumunta po siya doon, wala siyang lagnat, hindi sila linalamig. So, parang syempre yung doctor sabi na walang masyadong symptoms na po. Kasi parang nocturne yung yung lagnat niya. Every afternoon, end of the afternoon yung sobrang lagnat. So, ganun pa rin. Kagabi linagnat siya ulit. Pero, na-advise ng konti lang na paracetamol kasi nga ina-attack nun yung atay. So, siyempre ward po kami, no? Kasi, nangyari po yun sa kanya after Shanghai. Pero yun parang flu naman yung dumali sa kanya kasi nung nag-taxi kami, may sakit na, yung driver may sakit. So, ayan. So, ang maganda po naman sa France kasi yung dito yung hospitalization, yung lahat ng po yan is free na po. So, walang bayad po yun. Kasi syempre mahal po pagka, ewan ko po sa ibang lugar, but here, yun po yung kinaganda nung mutual namin, yung walang tinatanggihan sa hospital. So, kahit na sino, kahit foreigner na po, pagka pinunta sila sa hospital, hindi pwede po silang tinatanggihan. So, ibig sabihin, pag foreigner ka, na-accidente ka or something, they cannot refuse you, no? So, they will try always to save yung life ng tao na po. So, yun po yung maganda. Lalo na din yung mga walang pera, ganon. So, they really don't, wala sila kahit mga gamot yata, wala talaga pong binabayaran. Kasi kami ngayon medyo maiba, parang subsided, parang yung konti babayaran mo. Pero hindi naman ganun kadami, no? But, yung mga tuloy, yung mga about sa skin, yun ang medyo mahal. Kasi, yung mga cream na kailangan mo sa skin, normally, hindi yun. Kailangan mong ibayaran yun. So, yun po yung Sa teeth naman,
konti, you have just to have to, kasi parang merong carte vital yung France, then after, kailangan mo pa rin magkuha ng mutual, no? So, parang Swiss Life, ganon. So, kami kasi, Unio kami, kasi military si Frank, so we stick to the Unio. Yun po yung mutual namin, no? Mula nung, dati kasi, pwede yung hindi, parang private, yung mutual namin. So, but then when we go to overseas, parang in-advise kami na maging Unio. So, ever since nung nag-overseas kami, na-assign siya sa iba-ibang lugar, yun na po yung namin, yung mutual namin. So, hindi na kami nagpalit. Hindi na po kami nagpalit. Kasi, naman, pwede naman daw. Anyway, marami pa rin siyang yung, pati mga insurance niya, puro pa rin yung dati pa rin. Hindi na siya na po nagpalit kasi parang for life naman yun. Ayan, yun po yung news kay Frank. Hindi ko masyadong masabi pag ganyan siya kasi syempre na na po siya. Hindi naman sana, ang tagal na kasi, mula nung bumalik kami, ilang days na ganun parati, wala siyang tulog. Alam mo naman yun, sabi ko nga parang yun parang hindi yun mapakali, gusto niya nang marami siyang gawin, kaya lang wala siyang, hindi naman sa walang lakas, kaya lang syempre, hindi ganun siya ka 100% form, so, laging linalamig, pagka, so, sana nga ma-pinpoint na po, so, ang inanulong sa amin, in-advise ng doctor is that we have to take vaccines, maraming series of vaccines ang dapat palang gawin namin before to live in Philippines, kasi naman kami, all these years, wala namang ganyan-ganyan, di ba po? Kaya lang, syempre, yung mga diseases ngayon, maraming evolution. Tapos yung, di ba, mahilig pa tayo sa street foods. So, we have to be careful, lalo na po yung mga matagal na sa ibang bansa na po, yung mga balikbayan. Ask your doctors na po, kasi marami pong mga sakit-sakit sa lalo na pag magta-travel kayo ng Africa, Asia, so marami pong mga flu na tayo medyo, dito kasi sa France merong vaccine sa flu na po, pero may iba pang flu na wala dito na meron sa Asia. So, ask for your doctor na po na mag-advise po kayo. Marami pong nag-a-advise na kailangan po talaga ng vaccines. Kami kasi may vaccinated naman kami kasi nung nag-overseas nga po. Kaya lang may mga ibang vaccines you have to do again. Parang rappel ang tawag, no? Every 5 years, 10 years. So, kailangan namin i-check. Meron po kasi kaming parang small book ng lahat ng binaksin sa amin. Meron naman off or life na, parang lifetime yung vaccine. But yung iba, kailangan i-renew nyo po. So, yun. Medyo just, pagka magbabakasyon, medyo alalay pala sa mga, yun nga, yung sinasabi nung, yung mga sa places na hindi mo alam, lalo na yung sa rabies din, hindi mo alam na baka makagat ka, di ba? So, sabi ko nga, hindi ka naman po, pag nakita ka ng asong ulo, syempre tatakbo ka, hindi ka magpapakagat. But sabi ng doktor, you have to be very careful kasi hindi mo alam na may rabies, ganon. So, you have to do that. Yung mga in-advise sa amin, Japanese flu, yung mga, marami pa pong mga kung ano-anong gusto niyang in-advise. Maganda po yung doctor na yon, nung doctor ni Frank sa hospital, kasi sabi ko, inulit-ulit ko, it's very quite rare ngayon na makakita ng doktor talagang they take time, no, to hear yung mga dati mong mga sakit, ganon. So, kasi sa dami po ng tao, konti na lang yung doktor. So, parang they're always hurrying up. Tapos yung iba, lalo na sa dentist, ganun din. So, lahat-lahat pera-pera na lang na po. So, bihira ka talagang makakita ng they have heart. Yung talagang, wow, itong doktor na to talagang vocation talaga yung niya, pagiging doktor niya. So, ayan. So, tapos si Frank, so, nice ko dito. Nagpalit po ako ng mga ganito-ganito. Yan, isa rin po sa mga kinalulukuhan ko. Yung mga old na drapes na po, mga ganyan. So, usually white, yung mga parang cross-stitch. Marami po nun sa flea market, yung mga cotton na ganito. So, usually, na-addict po ako sa ganyan. Mga white na ganyan. So, medyo madami yan.
Hindi naman madami. I mean, pag nakakita po ako, syempre binibili ko po. Pagka mura lang, kasi minsan binibenta nila 100. Siguro pag mga 10, pagka sobrang ganda, tas mga 20, okay lang, no? Pero pagka sobrang mga 50, hindi ko po binibili. Ayan, yung salon namin, I mean, ito po kasi yung, ano po siya, tag nito, ang tawag dito sa amin, rapido na po kasi ang bilis niyang gawa ng bed. So, ihihilahin nyo lang po yan, may bed ka na. Yung totoong bed talaga, yung pag may bisita ka na po. So, dalawang ganito namin. Dalawang bed. Yung isa, ito po, nung pagbalik namin ng St. Martin, medyo mayaman pa kami noon, joke. Medyo, syempre, maraming, pag nag-overseas ka, marami pong mga parang prime. So, bumili kaming parang, ikaw po yung magpipili ng color, ng ganon-ganon. So, parang ano po siya, yung 3 months bago nila i-deliver. So, ang maganda, kasi ikaw po yung mag-choose nung material, pwedeng mong piliin na tissue, leather, yung ganon. So, kay Monsieur Mauve po namin yun binili. So, actually, matibay po kasi siya. Tapos, pagka tinulugan mo, I mean, talagang totoong bed na po. So, pagka may bisita, tapos pagka nandito po sila, ma'am and dad, yung room po namin, binibigay namin po sa kanila yun kasi syempre may I mean, hospitalities. Ganun talaga tayo na pong mga Pilipino. So, yung bed namin, parang sa kanila po yun. Tapos, kami dalawa ni Frank, dito kami, it's either si Frank dito, pag ako naman sa taas kay Osh, sa room ni Osh, kasi si Osh naman may apartment na po pag nag-aaral. Pero pag nandito si Osh, minsan katabi ko po si Osh matulog. Tapos si Frank dito siya sa baba, ano po. So, ganun po yung ano namin, yung sistema namin pagka may bisita kami. Kasi 3 rooms lang po yung house. Nung bumili po kami, we want 4 rooms kasi nung nasa military si Frank, 4 rooms po kami kasi 'di ba may rank na siya, so mas malaki yung apartment namin. Kaya lang wala kaming makita within dito na 4 rooms. Tapos sa France kasi, mas malaki yung bahay mo, mas malaki yung lupa mo, mas malaki yung tax mo, ganun talaga. So, actually, okay na rin naman na 3 rooms. Tapos, meron naman kaming parang washroom naman po. No? So, pwede naming, for after, pwedeng maging office, parang ganon. So, ayan, yun pa yung mga pagkabibili po ng bahay, yung talagang i-choose nyo yung place. Kami, 3 years po namin hinanap yung bahay na to. So, wala pa to sana sa perimeter na gusto namin. Gusto sana namin 20 minutes to 50, mga pinakamatagal na yung 20 minutes from the beach, no? Kaya lang wala kaming nakita kasi that time, after COVID, ang hirap po maganap ng bahay kasi syempre wala na yung nag-overseas. Dati mga French gusto nilang itry yung buhay sa ibang bansa. So, they sell the house. Minsan, pupunta nila sila ng Thailand or Portugal na po kasi mas mura daw doon, or Spain. But, after COVID, parang na-stop yun. Parang sobrang, halos ngayon, ang hirap maghanap ng bahay na po. Mahirap yung bumili ng bahay. Ewan ko nga, hindi pa po ako tumitingin. Pero nung time nung bumibili po kami, as in, kukunti lang, then after, ang bilis mabili. So, pagka hindi mo agad na visit, bili agad na po. So, malayo pa naman kami. So, anyway, yun pa yung mga na-experience namin nung bumili po kami ng house. So, dito naman, may notary, hindi gaya sa Pilipinas, di ba po, na minsan bibili ka walang title, gaya nung binili namin na lupa, no po, na parang the thing is, walang title, sabi-sabi lang, na hanggang ganyan. Si Manong lang, di mo rin alam na, hindi niya rin alam actually. So, yung nakapanood ng video, nang binisita namin yung lupang binili namin, parang wala din. I mean, pero mura lang, hindi naman ganun siya kamahal, pero syempre medyo, pag iniisip nga namin ni Frank, syempre parang,
parang wala hindi namin magagamit na po. So anyway, tingnan natin pagdating ng araw na po pag nandun ka na. Pero pwede sigurong makuha na ng mangga kasi may mangga. But anyway, yun yung risk pag bibili ka sa Pilipinas kasi dapat talaga may title. Sa atin kasi ganun lang minsan. Bahay din ni mama, no? Wala din title yun. Kastabi ng ilog yun po eh. So, ganun talaga yung bilihan sa Pampanga. Yata. Hindi naman lahat. I mean, yung mga rich people, they have notary, they have, syempre, iba na yung ano nila. Pero dito sa France, ganun po talaga. I mean, you need to go to notary, you need to, mga sign up. Kasi, bago ma-close yung deal pagka bumili ka ng house, matagal yon. So, kasi tine-check pa nila kung walang abirya, walang problem, walang ganon. So, ganon po yung bilihan dito. Yan, na-share ko lang po yung experience namin sa pagbabay ng house dito sa France. Ewan ko po sa ibang bansa, siguro ganon din po, no? Sa US, ganon din. Siguro kasing the same thing ng rules dito sa amin. Balik po tayo dito sa kitchen. So, ano po yan, mackerel, no? So, paborito ni Frank. Ayan, katatawag lang niya po. Sa second time po siyang pumunta doon. So, ang ginawa po ng doktor, kasi yung iba pong analysis ng blood niya, it's 8 days bago makuha yung result. So, sabi po, tawag nito, yung resulta 8 days pa, so matagal na po. Tapos paggabi may fever po siya, mataas po talaga yung fever niya. So bibigyan na daw siya ng antibiotic, so which is good naman kasi kahit hindi siya may mga bacteria kasi na kailangan talagang ma-eliminate agad. Kasi sa unang result walang bacteria, but nag-deeper ng sila, parang deeper na analysis. So, baka daw po for reconsideration, kahit pinibibigyan siya ng antibiotics, papunta na po siya ng pharmacy. So, mas maganda na talagang makapag-take din siya ng antibiotics na po kasi malalaman niya yan in 3 days pagka nakapag-inom na po siya. Depende sa grams na binigay sa kanya, sa milligrams. Diyos ko, nalilito na po ako. Malalaman niya po kung normally, pag 3 days, malalaman niya kung okay na siya na po. So, ayan. Yan lang po yung updates. Ayan, balik po tayo sa kitchen kasi, wag naman tayo masyadong malungkot. It's really nothing, I think. Yan lang po yung mga some consequences when you travel kasi syempre sa plane, nung po kami, maraming may sakit. So almost ilang hours po yun. So, kaya siguro yun na nadali siya nung katabi niyang may sakit na po. Yung katabi niya talaga grabe nag-chill, tsaka grabe yung kurumbot ng ubo. So, sa tingin ko, isa sa mga reasons na baka niya kasi medyo medyo lahat ng mga virus na inaano ni parang kaya ninadali. Hindi ko naman alam kasi lahat ng kinakain niya. Mga kung ano-anong ginagawa ko, pinapakain ko sa kanya. Siguro, hindi siya ganun ka-fragile before na po. So, hindi talaga siya masyadong sakitin. Siguro matindi talaga tong virus na nakuha niya na po. So, we'll see po. We'll see yung magiging nung antibiotic kasi mag-start siya today. Ayan. So, tayo sa kusina. Medyo maganda naman ang ating pag-usapan na puro na lang mahirap po kasi talaga pag may sakit. Anyway, yung mackerel po dito sa France, marami siya na po at medyo mura lang. So, it's like mga 7 euros lang yung kilo. Paborito ni Frank siya. Tsaka maganda po sa katawan yung mackerel din, no? Parang gaya ng salmon. Yung oil sa mackerel maganda po sa atin. So, ayan, may mga sayang kasi yung nahuli nila is may maraming tawag nito anakis, ayan. So, si Frank din niya yan masyadong gusto. Ako din, kasi yung texture niya lang po, patay. Lalagay pa rin natin. Piprituhin na lang natin yan.
Kasi dalawa po ang aanin natin. Isang paborito po ni Frank yung gaya ng paborito ni Mama. Parang may lemon lang na po. So, ano lang yan. So, parang lalagyan lang natin siya ng lemon. Tsaka kamatis. Kasi si Mama, yan po yung paborito ni Mama. Parang inunon ang tawag sa Bicol na po. So, gagawin natin. Tatatluhin natin. Yan. Tatatluhin natin. Tapos lalagyan natin siya ng kamatis. Napaslan natin ang natirang spinach. Yan, pabili pala tayo ng kamatis. Ayan, kamatis. Yan po yung magpapasarap niyan. Kamatis. Sibuyas. Maraming pong salamat pala sa lahat ng mga warm messages niyo po. So, don't worry po. Ano lang yan. Tingin ko, parang virus lang po ako din nung nakakatch din po ako nung yung lastly na COVID na po. 1 week akong wow, talagang matindi yung pakiramdam ko. So, siguro yan, matindi lang talagang virus na po na na-catch ni Frank sa plane na po. So, kaya lang syempre pag nagkakaedad ka na, I mean, talagang medyo, kinakabahan ka pag may mga ganyan-ganyan na po. Kasi syempre, sanabi pong mga kung ano nung nangyayari. Ngayon kasi ang dami ng klaseng kung anong mga sakit na hindi na natin talaga maiwasan na po. So, I mean, yan. So, marami pong salamat sa mga brother and sister na walang sawa pong makikisubaybay niyo po. So, God bless po sa lahat. Kaya maganda rin pong talagang, I mean, we eat healthy na po. Sa kahit minsan healthy na yung kinakain natin, nadadali pa rin tayo na po. So, minsan di mo na talaga alam kung ano yung kakainin mo na po. I mean, kaya minsan, kailangan pa rin talaga, you need, parang, ano ba tawag dito? Pag, yung mga small pleasures, huwag niyo pong kakalimutan din yun. Kasi, it's important sa moral natin, no? Na, minsan, ayaw kumain ng ice cream, ng cakes. Minsan, kailangan din kasi natin na maganda yung ating moral, no? Sa sobrang pagda-diet, tapos hindi naman tayo masaya. May ibang nagda-diet, masaya sila, di ba? Pero kung talagang it was parang ganon, wag na po. Lagyan natin ng asin. Yan. So, kailangang, ano lang tayo. Kumbaga, in-betweens lang tayo. Wag namang sobra-sobra. Isang kailangan din natin kumain ng for pleasure. Ayan. Lalagyan din natin ng sili na po. So, kunti pang asin kasi parang kunti lang yung asin na nilagay ko. Lagyan natin ng rock salt. Tapos, balik tayo dun sa kabila. Yung kabila medyo magulo kasi si San nagluto ng bacon. Nagluto siya ng bacon. Paglig sa bacon si San. So, madami yan po, huwag nating tipirin. Kasi madami siya. Dami pa natin. Ay, naku, ilan pa yan. Dami pa. Namigay na pa ako niyan, as in. Kasi sobrang dami yung bunga ng ating mga sili.
So, lalagyan natin ng konting water. Kasi mas masarap din po yung may sabaw, no? Ano yun? Tatakpan. Tatakpan natin. Mas mamaya okay na yan. Wow, maliit. Yan. So, mamaya okay na yan. Sa kabila, piprituhin natin ito. Gagawin natin, ano po, may tubig pa kasing konti. Yan po yung mga nagpipilsik, no? So, parang ang gagawin natin, papaanoy natin to. Ayan. Parang dyeing style, no? Dapat kasi pag nag-dyeing style ka, hindi mo pa nagawa yung ito. Nalinisan ko na po kasi yan nung pagbili. Bago ko po kasi siya ilagay sa ref, linalahan ko na. Pinakaliskisan ko na siya, linilinisan ko na siya. Pero dapat siguro, hindi ko alam kung ano yung maganda. Kasi si Manay Kinky, hindi niya, inaano niya na lang. Pero parang tingin ko gano'n niya, hindi ko po alam. Bara ko, mas gusto ko po kasing gano'n. So, kanya-kanya talagang gusto na po. Ayan. So, piprituhin natin. Ewan ko kung si Sam, pwede naman tanggalin yung ano. Kaya, ako po tinatanggal ko yan pag nandito sila mag-indad. Pero pagka kami lang, hindi na. Pag nandito po sila, tinatanggal ko yung bones. Pero pag kami lang, okay lang. Kasi, ano naman ako, hindi naman ako, mas gusto ko nga yung may kinikilkilan akong konti na po. So, yan. Pretuin lang natin yan. So, ano lang, asin, bala dito, wala nang asin. Paubos na. Si Sam kasi may sa asin. Sabi ko nga sa kanya, bawas-bawasan niya kasi. Kasi bata pa siya. Pagdating ng araw, sisingilan siya niyan. Kasi maalat siya po. Maalat. Ewan ko kung kanino yun nakuha yan, no? Kasi ako, hindi ako maalat. Yan. Ang sarap kasi yung, yung medyo may, ako kasi mahilig sa paminta. Yan, piprituhin natin. Mamaya pa daw si Frank na 12:30. Darating. Kasi dadaan muna po siya sa pharmacy, sa drugstore. Tapos, saka siya po uwi. Tsaka bibili siya ng mga fruits kasi parang gusto niya po ng fruits na po. Bilis pong maluto ng isda, bango. So, pwede pala nating lagyan, no? Kamyas. Yan, buti lang nakita ko. Yung kamyas na pinatuyo ko po, no, sa Pilipinas. So, si Prof mahilig sa ganyan-ganyan. So, pwede natin lagyan, no? Kung alam ko lang, hindi namin ako talaga yan. Siguro kung sa Pinas ako, dami kong mga kung ano-ano. Mahilig kasi ako sa ganyan. Ganyan-ganyan. Hilig ko talaga. Yan, kamyas. Natin to. Yung talong po tuloy, yung talong po, bukas na natin. Hindi, mamayang gabi ko na lang gagawin. So, gusto ko sana mag-pizza, kaya lang, wala po kaming, yung yeast na fresh na po. Kasi, mas maganda po kasing gamitin yun. Hindi ko na po lalagyan ng harina. Hinanyan ko na lang. Tapos, itong
Maganda niyan kasi medyo lutong-luto yung ang bataw. Ayan. Yung itlog ng ano. Ayan. Putok-putok siya. Dapat kasi pagka ayaw niyo pong pumutok na ganyan talsik-talsik, lagyan niyo po ng konting arena. Hindi yan tatalsik. Dapat linagyan ko pala ng konting arena para hindi siya putok-putok na po. Tubig kasi yan eh. Ngayon ang arena niyo po. Try lang natin. Pumuputok pa rin talaga. Kala ko matitigil na siya eh. So, ito lagyan na natin. Ito linagyan ko na. Ayan. Oh, minto na rin siya. Tapos lulutuin ko rin po yung ano, yung spinach. Yung spinach na natira na po para lakas si Frankie. Parating na daw siya. Nag-grocery ng konti kasi parang gusto niya talaga ng fruit. So, bibili daw po siya ng pear, apples, mga mandarins. Pero every morning po siya nagdi-drink ng ng fresh oranges tsaka pamplimos na po. Tarin lang natin. Lagyan natin ng konting medyo paano natin. Ako gusto ko medyo crispy. Para nakakain ko yung ulo. Mahilig pa ako sa crispy ulo, no? Yung ganyan. Yung lalo na pag maliliit. Naku, gusto ko pong papakin yung ulo ng nung isda na po. Siguro talagang may pagka-bizarre. At si mama, ganun din po. Pagkakakain niya ng isda, kukunin niya ulo. Mahilig siya sa ulo din. Mano talaga ako kay Manay Ding. Balik naman natin. Ooh. Yung ganyan kasi, mas masarap talaga siya pag prinito. Pagka hindi siya prinito, parang iba yung lasa mo talaga yung lampa, no? Sarap din i-smoke nung ng mackerel, no po? Mako. Gagawa ng pagka may pag-summer po, magta-try tayo ng mga ganyan-ganyan. Hindi tayo for ngayon po kasing ngayon, sobrang hangin. Hindi tayo po makapag-outdoor cooking. Nako, mahirap pong mag-outdoor cooking. Ngayon, yan po yung uulamin natin. Tapos dito, another spinach, si brother na taga Paris po, si Sir Roberto po yung nakapagsabi sa akin na kailangan. Si brother po natin na taga Paris, sabi niya, ayun, spinach po. Ayan. Ayan ang tubig. Maluyos na lang yan. Maluyos na daw. Kasi parang takpan lang natin. Maluyos na yan. Kunin na natin. Si Clark naman, ayaw niya nang masyadong crispy, no? So, yung ulo naman kasi sa akin yan. Sa kanya naman ito. Yung mga tulak kasi, yung tiyan, yung ganyan. Ako po yung kumakain yan kasi madugi yan eh. Mas marami pong mas maraming tinik na po. So, ako po yung kumakain yan. Sobrang karaba yata Parang matututong. Ayan, tingnan natin dito. Ayan, tapos na.
Nagsasarado po yung ano namin, yung gate. Gawa ng sobrang lakas ng hangin. Kalo mo parang tinapa, no? Lalagyan lang natin ito ng ano, ng chicken cubes na po. Konting chicken cubes. Kunti lang po. Tapos, tinitingnan ko yung bake kasi nag-explode siya. Tira natin. Creme fresh. Huwag naman po masyadong ano, yung lutong-luto, no? Pag ganyan na, okay na yan. Tapos to, okay na to. Ito na to. Wala kasi pa. Yan, okay na yan. Yan, patay.